Patuloy na isinusulong ng Department of Foreign Affairs ang protesta laban sa China kaugnay ng aksyon nito sa West Philippine Sea. Ang detalye sa report ni Sam Ramirez. Naghain ng panibagong protesta ang Department of Foreign Affairs laban sa China dahil sa patuloy nitong paggamit ng puwersa sa mga pinag-aagawang teritoryo sa West Philippine Sea. Nakumpirma kasi ng DFA na may panibagong reclamation na isinasagawa ang China sa West Philippine Sea, partikular na sa Cannon Reef. China's provocative and unilateral actions in the South China Sea have lent credence to the view that it is pursuing an aggressive expansion agenda which is designed to advance its 9-line position in the South China Sea. Una nang naghain ng protesta ang Pilipinas laban sa reclamation sa Mabini Reef at sa Calderon Reef. A reef cannot sustain human habitation and economic life on its own. Artificially changing its character to an island by reclamation could be intended to change its maritime entitlement. But under international law, it is the original natural character of the feature that should be considered. Maliban sa tatlong reef, napaulat din na nagsasagawa ang China ng reclamation sa 2 pang reef sa West Philippine Sea. Ngunit hindi pa ito makumpirma ni DFA spokesperson Charles Jose. Kung sakaling totoo, maghahain din sila ng protesta. Dagdag pa ni Jose, wala pang tugon ang China sa mga inihaing protesta ng Pilipinas. Ang reclamation ay isang paraan ng pagbabago ng forma at tawag sa isang lugar. Sa pagkakataong ito, ginagawang isla ng China ang ilang reef o bahura sa West Philippine Sea. Samantala, hindi rin maaaring makaiwas ang China sa arbitration case na inihain ng Pilipinas sa isang international court sa The Hague, Netherlands. Napaulat kasi sa Xinhua, ang opisyal na news agency ng China, na hindi sila lalahok sa arbitration dahil sa Article 298 ng United Nations Convention on the Law of the Seas o UNCLOS. Nakasaad sa nasabing artikulo na maaring hindi lumahok sa arbitration ng isang bansa kapag ang pinag-uusapan ay teritoryo at overlap kakapatong exclusive economic zone. Sa pagkakataong ito, iba ang issue na iprinisenta ng Pilipinas sa arbitration case. Nung pumirma ang China sa UNCLOS, nagbigay sila ng ilang exemptions na hindi pwedeng mag-apply ang UNCLOS. So hindi sila magpapasubmit sa arbitration ng UNCLOS kung may overlapping maritime territory at saka kung pag-uusapan sovereignty over territories. Yung case natin, it has to do with asking the arbitral tribunal to rule on the validity of China's 9-line claim. So malinaw, no? Iba yung case natin, iba yung exemption na sinasabi ng China. Matatanda ang tumanggi pa din ng China na lumahok sa arbitration case na inihain ng Pilipinas sa kabila ng kautusan ng International Court na magsumite sila ng kanilang mga argumento hinggil sa mga pinag-aagawang teritoryo sa West Philippine Sea. Para sa Bayan, Sam Ramirez.